So good day everyone. Now let's make an registration application using Laravel. So the instruction are create a Laravel project application and configure database, create model and migration users, create controller, edit model, create blade view, define route, run the application, and like follow natin lahat ng instruction na to. First is punta tayo sa CMD. Hindi, CMD. Tapos run as administrator natin siya. Then, after nyan, punta tayo dito sa file. So, punta tayo sa file, punta tayo dito sa local C. Then, sum, htdocs. Then, copy natin yung andito. Then, cd space, control V. Then, create tayo ng project natin. Laravel new. Then yung pangalan ng gagawin nating file or application. Like, Chika, no? Registration app. Then, enter. Then, choose natin is none. Then, 0. And wait lang natin siya mag-generate. Medyo matagal to, so ipopost ko muna siya. Post dito. So, yun. Tapos na yung ano natin. Yung pag-ano niya. Pag-generate niya. So, ang i-pick lang natin dito is MySQL. Then, enter. Then, choose natin is no kasi gagawa tayo ng sarili nating database. Then, wait lang ulit natin siya mag-generate. Wait natin mag-generate yung composer niya. Wait lang natin siya. So, medyo matagal din to. Ikakat ko muna ulit yung video. Now, tapos na natin siyang tapos na siyang mag-generate ulit. So, ang i-choose lang natin dito is yes for npm run build niya. Ay, npm pala. Yes lang natin. Ayan, wait lang natin ulit mag-generate. Natin siya mag-generate. So, nag-generate na siya. Okay na. Next na natin. Then, anong next instruction doon? So, naka-create na tayo ng project. Now, mag-create tayo ng database natin. So, open tayo ng SAMP. Then, punta tayo sa admin. Dito sa admin area. Now, create tayo ng bagong database. So, pangalanan natin. Like ito. Then, create. Then, after nyan, hayaan na lang muna natin ganyan. Then, after nun is, nakalagay dito ang instruction, create and be. Punta tayo sa VS Code. Then, yung ginawa nating file kanina, open lang natin. Punta tayo dito. Ito, open natin siya dito sa VS Code. Then, after nun, punta tayo sa env. Dito. So, ito is, edit lang natin siya. Like, yung pangalan ng DB na ginawa natin. Then, Control S natin. If ayaw nyo naman i-Control S, yun na lang natin yung autosave ng VS Code. Then, after nyan is, yan, create na tayo sa database area niya. So, trinay ko na siyang gawin kanina. So, gagamitin ko na lang yung code na ginamit ko nung pinapractice ko siya. So, ba't ayaw niyang mapunta dito? Ito na yung DB niya.
Then, gawa tayo ng model sa migration, terminal. Tapos, paste lang natin. PHP Artisan make model. Tapos, yung pangalan natin, na ipapangalan natin na register. Then, enter natin. Na-create na natin siya. Punta tayo sa database, then migration. So, yung tinype natin na model is napunta na siya dito. Now, i-copy lang natin yung code dito, itong public void. Yan. Then, ilagay natin siya dito sa function. Dito lang, itong area na to lang. Tapos, i-paste natin. Then, after that, copy natin to. Select natin, then tab para may align natin ng maayos. After that, control S ulit natin. Then, next is, ima-migrate na natin siya. Ito, PHP Artisan Migrate. So, lagyan natin dito, PHP Artisan Migrate. Yan, nag-migrate na siya. So, check natin kung, okay, control S muna natin. Try mo. Ito pala. So, check natin is, if pumasok siya. So, punta tayo sa area na to. Refresh lang natin. Then, yun, pumasok na siya. Then, ang next natin gagawin is, lagay dun sa instruction. Ito. Yan. Create na natin siya. Then, create migration user. Yan. Ilagay natin to. So, punta ulit tayo dun sa code na practice kanina. Dito yan. So, dito. Yan. Migrate. Then, ito. Copy lang natin tong code dito. Gawa lang tayo ng bagong controller. Then, new terminal. Control B. PHP Artisan Controller Register. So, gagawa tayo ng bagong controller. Enter lang natin. So, successfully created. So, saan ba makikita? Dito sa app. Sa HTTP controllers. Click lang natin siya. Then, copy lang natin yung code ng copy lang natin to lahat. And, paste lang natin dito. So, yung nakalagay dito is ito. Like, public function show form. Yung form na isi-show niya. Yung registration ng yung pangalan natin sa registration. Then, nagre-request siya ng name, email, password. Tapos yun lang. Yan. If mag-success siya, lalabas is registration successful. Now, ang next natin gagawin is, save lang natin, Control S, then, gawa tayo ng models. Yan. Control C lang natin. Lagyan natin dito. Okay. Yan. Punta tayo sa model area. Ito sa register area natin sa models. Then, copy lang natin itong mga code ulit. Copy lang natin. Then, paste natin ulit. Yan. Yan pa din yung parang nakalagay is yung name, email, password. Save lang uli natin. After that, gagawa tayo ng template natin. Ito. So, lagay natin is ito. Ngayon, punta tayo sa resources dito sa view. Pagkapunta natin sa view, right-click natin, then new file. Tapos yung pangalan, chikada, pangalan, copy na lang natin to. Ito. Then, right-click, new, tapos paste lang natin. Then, enter. After that, copy lang natin ulit yung code.
Oops, sumobra na. Ito lang, nandito. Dito. Then, lagay lang natin siya dito. Control S. Yan. So, naka-include na dito yung, ano niya, yung bootstrap niya. Tapos, ano pa ba? Ayan yung alert niya, yung kung magsa-success ba or hindi. Tapos, yung registration, kung saan siya mag-i-store ng data. Then, yung mga input natin, yung name, email, then password. Yan. Tapos, meron siyang button, primary. After that, punta tayo sa routes. Copy natin ba? Yan. Dito tayo sa route model. Copy lang natin tong code dito. Itong use of HTTP controller sa controller niya. Then, yung mga routes, router class niya. Ay, controller pala. Copy lang natin to. Then, control C. Control V lang natin. Oh, mali. Hindi pala kasama. Dito, mula sa use, hanggang dito. Paste lang natin. Control S. Ano ba nakalagay dito? Post, route, yung action niya to. Gagawin niyang action. Then, after that, control S natin. Ito, itry na natin siya. Control C. Then, saan tayo ng bagong terminal. Switch partition serve. Then, after that, control left click lang natin siya. Then, yan. Ito yung lumabas. Okay na siya. So, ito yung pangalan nung ginawa natin, yung Lechica registration. Saan ba yun ba na makikita? Dito ito sa Blade template. Makikita yun. Ito yung title niya. So, ito yan. Yung title. Ito, Lechica registration. Then, yung email, name, email, then password. After that, try natin mag-login. Try natin mag-register. Like, name is Bandarin. Tingnan mo, nag-aaral ako dito. Then, lagay tayo ng email like ganito. gmail.com. Up. Yan. Then, after, lagay tayo password. So, lagay na lang tayo ng password na after that. Register. Then, after natin mag-register yon, nag-register successfully siya. Then, check natin siya dito sa register area dito. And after that, yan, makikita natin na nailagay natin siya ng maayos. Yung name, email, then yung password. Yung password niya is naka-auto-increment para hindi makita nung mga nasa admin area. Then, try natin ulit. New user. Then, email niya is new at gmail.com. Then, password niya is confirm natin. Yan, registration successfully. Check ulit natin siya dito sa database. Refresh lang natin. Then, dito, registration. Ayan, pumasok na siya. So, yun lang kung paano gumawa ng registration sa Laravel. Then, na.